Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan. Led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now, to give us the Word of God, let's welcome the beloved church pastor and spiritual mother of JIL May Kawayan, Pastora Diwani Magaling Oliva. Life is too short. Maikli ka lang gaganda. Ako, lahat ko sinasabi, don't get me wrong, kita nyo naman ang pastora nyo, pastoryosa, pag pumapanik dito. Kailan nyo ba ako nakita ritong hindi nakaayos? Di po ba? I'm not against sa pagpapaganda. Pero sana, isabay po natin at higit kailanman ang unang gumanda sa atin, kaluluwa. Dahil sabi po ng Biblia, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa buong daigdig. Kung ang kaisa isang kaluluwa mo, pipirituhin, iihawin sa impyerno. Sayang lang ang buhay sa daigdig na ito because life is too short. Amen? So kailangan, maging maingat po tayo sa paggamit sa buhay na ito. Sapagkat ang buhay po'y paikli ng paikli. Amen po ba? Amen. At ngayon po ay panahon na kung saan po'y napakaingay sa kalsada. Ano po? At talaga naman pong napakaraming nagsisiksikan sa kalsadang gumawa ng mabuti sa inyo. Diba? Lahat i-offer. O wala po ba kayo po diyang wala po ba kayo diyang poso? Magpapaposo tayo. O wala po pa ba ko yung nicho? Kaya ipapanicho ko kayo. Naku, lahat, pinapangako. Amen. Pero nakakalungkot, sapagkat yung pangakong yon ay sandali lang. Karamihan po sa nangangako ngayon, sandali lang ang pangako kapag nakaupo na, napapako. Pero ang Panginoong Hesus, isang beses lang napako, katuparan ng kanyang pangako. Amen! Nandyan po ba kayo? Nandoon siya sa pinakamataas na kalagayan, nakaposisyon, nakaupo sa trono ng Diyos. May tanong po ako, mahal nga ba tayo ng Panginoon? Interesado nga ba siya sa pagtatagumpay natin? Absolutely, yes. Bakit? Hindi siya bababa sa langit, papapako sa krus, kung hindi siya interesadong magtagumpay ka. At nandoon siya sa kalangitan, bumaba siya para lamang iabot ang kanyang sarili sa iyo. Ang nakatutuwa pong isipin na nalilimutan po ng tao, lahat ng bagay sa daigdig na ito'y pansamantala lang. Huwag niyong pakayakapin. Makaya ka pang tao, wagas. May mga ina na ginulpi ang anak. Bakit? Nabasag ang prurera. Sasabihin pang, mas mahal sa iyo to. May mga mag-asawang naghiwalay. Bakit? Dahil po sa pera. May mga relasyon na nasira. Bakit? Hindi kasi ako kayang buhayin. Itaas naman po natin ang dignidad ng tawag ng Diyos. Hindi umaten. Bakit? Walang pamasahe. Kausapin niyo ho yung silyang bakante. Sabi mo, sa susunod, sunduin mo yung nakaupo sa'yo. Kausapin niyo po. Hoy, sa susunod sunduin mo yung nakaupo sa'yo. Iniintay, pinakikiramdaman ng sarili. Masakit ang ulo kung di ako aaten. Naku! Kahit na ho naghihingalo kayo, umaten kayo. Nandyan po ba kayo? Di baling maghingalo ang bulsa, wag lang ang kaluluwa. I am very sorry kung nagiging radikal ako. Marami pong Kristiyanong dinadaya ng demonyo. Kinakawayan sa pansamantalang bagay lang sa daigdig na ito. But sad to say, akala niya maligaya pa siya. Akala niya masaya pa siya. Akala niya spiritual pa siya. Ang totoong spiritual, meron o walang biyaya, pareho lang. Ito for God's glory, for God's glory. Galing po kami sa nakakapagod na napakaraming trabaho sa ministry. Yung LEP, yung encounter po natin. Nagturo ako doon, siguro mga 5 subject. Pagdating po ng kinabukasan, wala na akong boses. Wala akong tulog yun, hindi ka mapakali hanggat hindi mo nakikita yung galaw ng Diyos. Fasting ka pa nun. Kahit medyo malamig yung, sabi po ng mga anak ko, Mami, wala man lang ba tayong bonding? Hindi man lang ba tayo magiging babanding. Summer getaway ngayon. Sabi ko, anak, makakapag-summer getaway ba tayo? Ang daming schedule. Nagdaan po yung birthday ng anak ko, birthday ni Pastor Jan, graduation po ni Kat, napakaraming okasyon na may dahilan naman po para unahin namin ang aming mga sarili. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Hindi namin inuna ang aming sarili, inuuna namin ang gawain ng Diyos, inuna namin ang aming kapwa, inuna kami ng ibang tao para kami pagpalain. Nilagay kami sa isang napakagandang pagpapahinga. Sabi nga ng mga kaibigan kong pastor, grabe naman, napakabongga naman ang pahinga nyo. Alam nyo, wala ho kaming ginastos kahit ano doon. Kahit 5 tuling, wala. Wala ho kaming ginastos.
Pinagpahingang aming isip, puso't kaluluwa. Tapos nagkukwentuhan kami mag-anak habang nakahiga kami sa malambot na kama at masarap na kape ang aming iniinom at kumakain po kami sa Eat All You Can. Habang kami po ay nag-uusap-usap, sabi ko, alam mo anak, ito for God's glory, walang kaya, ito, hindi po ako nagyayabang, hatulan po ako ng Diyos. Noong araw din namin ito nararanasan, walang lagip, mula Libtong hanggang sa Lisoy nilalakad ko. Wala akong allowance. Ibo-brought out ko for 25 years, pinakamalaking lagip ko, 6,000. Doon umiikot ang buhay ko. Anak, sabi ko, hindi ako nakakatikim ng Jollibee. Pastor na ako. Ang matindi na to, pastor ka na, ikaw pa inuutangan. At kapag nag-bis ka na maganda, chinichismis ka pa. Naranasan ko yun, anak. Pero titiyakin ko sa iyo, sabi ko kay Kai, kung anong karanasan ko noon na kumakain ako ng pandesal na walang palaman at kumakain ako ng masarap na pagkain ngayon, pareho lang ang ligayang nararamdaman ko. For God's glory, ayoko makagrib sa mga nag-bless sa amin. Pahigain mo ko sa masarap na higaan. Pahigain mo ko sa higaan namin. Pakainin mo ko ng piritong itlog at pakainin mo ko ng braised beef steak. Pasyal mo ko sa pinakamagandang pamamasyal at dalhin mo ko sa bukid. Pareho lang. Pasensya na po. Iisan mo ko ng ukay na halagang 60 pesos at bihisan mo ko ng 3,500 na damit. Pareho lang po. Pabanguhan mo ko ng alcohol ng Alcogen at pabanguhan mo ko ng 7,000 na pabango. Pareho lang po. Sa Diyos po, kapurihan nun, ha? Sa Diyos po. Hatulan po ako ng Diyos kung hindi ko totoo itong sinasabi ko. Ano sikreto? Nakuha ko po yung ultimate joy. Hindi sa material na bagay, hindi sa pansamantalang bagay. The ultimate joy ay makukuha mo lamang sa ating Panginoong Jesus. Meron o wala, kasama mo si Kristo. Maligaya ka. Yun na yun. Amen po ba? Ang hindi ko lang humataste, ang hindi ko lang matansya, may dyan o wala ko, maligaya kaya ako? Sabi ko sa Lord, pag mo ako subukin doon, Lord, pag kinuha mo si John, kunin mo na rin ako. Dahil alam ko you're after in my emotion. And I want to be honest. Kapag may blessing po kami, masaya. Nakakatuwa. Nakaka-bless. Pero dapat hindi lang po doon ang sukatan ng pagmamahal mo sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay pansamantala lang. Tandaan mo, pansamantala. Sabi mo, pansamantala. Anytime mawawala, anytime kukunin. Kung gaano man katagal mo hahawakan, kung gaano man kaikli, pansamantala. Amen. Kaya kung ano man ngayon, masaya ka, nasa blessing ka, lasapin mo ng gusto yung ligayang yan. Pansamantala lang din yan. Kung ikaw ay nasa pagsubok, tatagan mo. Dahil yung pagsubok na yan, pansamantala lang din yan. Pagsubok, tatagan mo. Pagpapala, lasapin mo ng gusto. Pansamantala lang ang lahat. Sabi nga ni Pastora Kyra, wala daw siyang nakitang bagyo na tumagal maliban sa 40 days na binigay ng Panginoon doon kay Noah. And the rest, wala na daw. History of the Philippines in the world. Walang bagyo. Spiritually speaking, walang bagyo ng pagsubok na pagtatagalin ng Diyos, lalo na kapag bibigay ka na, kahit hindi ka nakapasa, ire-rescue ka. Amen? Pero sana nakapasa ka. Praise God. Punong-puno po ako. 4 na message yung gusto kong suro ngayon. Sabi ko, ano ba naman to? Hanggang ngayon, hindi ko malaman. Ang aga-aga ko tuloy dito. Wala namang maagang magagawa ng PowerPoint ko. Nahuli ko tuloy, maraming late. Nangangatog sila lahat. Nandiyan po ba kayo? Sabi ko, late yata ako. Tapos na yata service. Aga yata ako, natanghali. Sabi mo sa katabi mo kung late, bago na tayo. Okay. Ang topic daw po ngayon, daanan ko lang it's all about the supremacy of Christ. Supremacy of Christ. Everybody say, supremacy of Christ. Yan, supreme authority. Yan. Ako kasi supremacy of Christ, but supreme authority, exalting Jesus. Sa panahon po ngayon, lalo sa bansa, napakarami pong nakapending na case. May konting alam tayo ng konti sa batas, di ba? O kapag ka po may mga kaso na nilitis, sa mababang hukuman lang, o pang mababang hukuman yan. Pag sinabi mababang hukuman, nakukuha sa pakiusapan. Kahit na guilty sa mababang hukuman, nakukuha sa kindatan lang yan, kurutan lang yan, nakukuha sa pang Jollibee lang yan, naayos. Pero may mga kaso na talagang hindi makuha-kuha,
naaakyat na sa Supreme Court kasi nahatulan na. Alam niyo ho ba kung merong pinakamataas na batas na nananalaytay sa daigdig na ito, hindi ang batas ng tao, kundi batas ng Diyos. Dahil sa batas ng tao, makapagtatago tayo, madadaya tayo. Ilan po sa mga kapwa Pilipino natin ang nahustisyahan, nababaan ng hatol na kung saan ay hindi po nalitis. Ilan po sa mga OFW na mga Pilipino po ang binitay na kung saan ay hindi nilitis masyado, na kung tutuusin, hindi naman dapat bitayin. Mga batas ng tao na bagamat kinakasihan ng Diyos, pero may pinakamataas na batas. Kung may batas man dito na ikaw ay naagrabyado, kung ikaw man ay nalitis, na kung saan ay parang hindi dapat ikaw litisin, na pagbintangan, ikaw ay naging kawawa, may pinakamataas na Supreme Court, hindi dito sa lupa, kundi ang Suprema sa langit, walang iba kundi ang Diyos, na may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa daigdig na ito. Napakaganda, ano? Sabi po dito, Colossians 1:15 and verse 18, ito po yung tema natin eh. The Son is the image of invisible God, the firstborn over the creation. And verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Pag sinabing supremacy of Christ is a doctrine surrounding the authority of Jesus and His God nature. It is the simplest terms to affirm that Jesus is Lord or Jesus is God. In Merriam-Webster Dictionary defines supreme as highest in rank or authority, or highest in degree or quality. In essence, there is none better. The supreme of something, it is ultimate. Jesus is the ultimate in power, glory, and authority. Pag sinabing supreme authority, pinakamataas na kapangyarihan na hindi kayang dominahan ng anumang kapangyarihan sa daigdig na ito. Pinakamataas na hatol na pwedeng ibigay na walang pwede mang sumangga. Kaya kung ikaw sa batas ng lupa, sa personal mong pinagdadaanan, tila baga nadihado ka, meron pong Supreme Court sa kalangitan, the supreme authority na pwedeng makialam sa kalagayan ng buhay mo. Apila tayo sa kalangitan. Niinis ka ba't binubuli ni Satanas? Ako ho, coaching ko sa mga pastor, sabi ko, alam mo, ito for God's glory, sa Diyos ang kapurihan. Ang JIL may kawayan, nakatakda ng lumago. Hello? Nakatakdang yumaman ang mga miyembro dito. Nakatakda po na maging sikat ang JIL may kawayan. Amen. Nakatakda po ang iba't ibang uri ng himala sa JIL may kawayan. Naiiyak ako. Totoo po yan. At hindi po ako ang lumilikha nito. Dahil walang may pag-aari ng JIL sa kabuuan nito with Brother Eddie at ng may kawayan maliban sa Diyos. Kaya ang sabi ko sa mga pastor natin dito, ang ikababagsak, hindi pabagsak ang JIL may kawayan, ang babagsak tao. At tayo, hindi kayo kayang pabagsakin ni Satanas. Walang kapangyarihan ng demonyong pabagsakin ka, malibang bigyan mo siya ng kapangyarihan pabagsakin ka. Ang magpapabagsak sa iyo, yung pag-uugali mo, pag-uugali natin. Kapag pinapasok natin ang pride, ang rebellion, ninamnam natin ang lust of the mind, lust of the flesh, ang greediness, jealousy, envy, yun ang simula ng pagbagsak mo. Stable na sana si Satanas sa langit bago maging Satanas, Lucifer Book of Ezekiel and Jeremiah. Kasama niya ang Panginoon, halos kanang kamay. Kapag sumamba na ang lahat ng anghel sa kalangitan, talaga namang dumadagundong ang langit sa ganda ng pagsamba. Lahat ay natitingin kay Lucifer bilang pangunahing mananamba. Lahat ng nangyayari sa langit ay alam niya. Pero limitado ang paghanga sa kanya sapagkat ang lahat ng nilalang sa langit nakatingin pa rin doon sa supreme authority. Walang iba kundi ang Ama sa langit. Pero dahil doon, yun pa rin ay pinagtangkaan pa ni Lucifer na meron tayong human nature. Meron ka na, nagtatangka ka pa sa iba, naiinggit ka pa sa iba. Bakit di natin kainggitan yung pilay, pingkong, pangit? Nandyan po ba kayo? Naalala ko yung medyo respect sa anak ko. Meron nung palabas sa maalaala mo kaya, yung abnormal na bata. Mahal na mahal nung kapatid na panganay. Napakalambing po kasi nung bunso ko, lagi nakayakap sa ate. Ang init-init sa bahay namin, sa tuwing yayakap, dinudunggol nung ate. Sabi nung ate, tatiming mo naman ka, ang pagyakap mo, kainit. Wala akong problema kahit mainit siya, kahit nag-aapoy sa lagnat, nakayakap yan sa ate. Pinalaki ko kasi sila, nasanggol pa yan, nakatabi na po sa ate. Dahil that is gesture na kahit ano mangyari, magkapatid kayo, walang pwede maghiwalay sa inyo. Kahit mag-asawa kayo, magtutulungan kayo. That is my gesture.
na yung dugo nyo nananalaytay. Lumalaki po silang ganon. That is manifestation ng pagpapalaki ko. Kaya lang yung ate, hindi ho gesture na yumakap ng yumakap. One time, di yumakap, sabi po nung bunso, ate, kapag naging abnormal ba ako, mamahalin mo na ako ng gusto. Sabi ko, anak, ninamnam yan, gusto niya pang maging abnormal, mahalin mo lang. Then niyakap po ng panganay. Sabi ko, anak, huwag mong kainggitan ng mga hindi normal. Pero minsan, nakakaingit nga yung di mga normal, hindi na mo problema sa buhay. Nakakita ho ba kayo ng nabasag ang sintido na mo problema sa kakainin bukas? Nakangiti pa yon. Lumalakad nga ng hubad sa kalye What I mean is this, huwag nyo naman pong pababain ang ating dila. Ang ibig ko sabihin, sana ang isipan natin nakatuon sa dapat nating pagtuunan. Ano po? Yung supremacy of Christ. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging Diyos na hindi nalilimitahan ng pwedeng gawin sa buhay ng bawat isa. Nandyan pa po ba kayo? Sabi dito, supreme as a higher in rank or authority. Kaya niyang utusan. Panahon nga, pinatitigil Nung nasa bangka siya, lumakas ang ulan, lumakas po ang alon, nataranta ang mga disipulo, nasa ng Panginoon, nasa dulo ng bangka. Saan may pinakamalakas na alon? Saan may pinakamalakas na puwersa? Sa dulo ng bangka. Pumwesto pa siya doon. Alam mo, sabi, Panginoon, guro, di nyo ba alintana? Babagsak tayo. You think tulog si Jesus? Extreme. Ang sabi, halos tornado. Halos ang bangka ay mapuno na ng tubig. At talaga naman pong halos talagang bumuwal ang bangka. Pero sabi ng mga disipulo, Lord, di nyo ba alintana? Guro, malulunod tayo. Ang mga mahuhusay na mga ngingisda at mga manlalangoy ay natakot. Tumayo agad si Jesus. Sabi niya, hinto! Tigil! Lahat sila kinabahan. Lahat sila natakot. Sino to? Na pati ang panahon ay napatitigil. That is the supreme authority of Jesus. The supreme authority of Jesus! Ang mga bagay na hindi nakikita na yung mata, napapunta ka na sa problema at pagsubok, ay pwedeng pigilan ng Diyos. Ang cancer na papunta na sa katawan mo, ngayon palang pinipigil ng Diyos dahil alam niyang madidepress ka. Ang anak mo na dapat sana'y mamamatay ay pinigil ng Diyos. Let's go to the Supreme Court. Supreme authority of God. Hindi ba kaya dito? Nasasaktan ka ba ng tao? Binibigo ka ba ng tao? Pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 11. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Imagine, kanina po binubulay namin ni Pastor Jan. Ang gara, hahatulan tayo ng Diyos. Pati mabubuting gawa mo, hahatulan. Bakit ka nagpapafood feeding? Bakit ka nagla-love gift? Bakit gusto mo ng posisyon? Bakit ka nagwawali sa church? Bakit gusto mo na i-invite ka, pastora? Ba't gusto mo na bless sa'yo ang tao? Lahat yun, hahatulan ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Hello? Grabe, no? Nilabgipan mo na si pastora, dadaanin pa sa paghatol, ba't mo nilabgipan si pastora? Bakit? At ikaw, pastora, bakit gusto mong na-i-invite sa iba't ibang church? Bakit? Bakit mo ginagawa yan? Sabi rito, for God will bring every deed into judgment. Ako, for God's glory, nung isang araw po, na may natanggap na text si pastor dyan. For the glory of God, Sabi niya, Pastor, yung isang miyembro po natin nasunugan. Ay, hindi pala nasugan. Sabi niya, Pastor, yung isang miyembro po natin pinalalayas na walang titiran. Nagkataon pong walang trabaho lahat. Pwede ho bang tulungan natin na bigay ng amount? Alam mo ng Lord, yung pagkakataong yon, yung problema niya, problema din namin. Due date ng pambayad ng apartment namin. Due date ng kuryente. Wala ho talaga kaming ibibigay. Kung meron ho sana kami ngayon, pwede ako makipag-usap dun sa aking inuupahan. Total 16 years na kami nang di-delay namin. Siya uunahin namin. Wala ho talaga kami. Alam mo si Pastor Jan, hinakuto yung grocery namin. Yung napanalunan ko, yung pong blessing sa akin ng JIL na 120 per kilong bigas na inuunti-unti ko isaing. Kinuha. Pati yung mga chocolates ko, yung mga, saan dadali yan? Wala tayong ibibigay tumanla. Sabi ko, pera kailangan. Yung pera, kahit wala siya ng pera, yung pagkain kailangan. Yun ang sinabi sa Bible.
Di ba, mga ibon na hindi pinababayaan, pero wala namang bahay, nabubuhay. At least wala silang bahay. May makain man ngayon. Ako talaga di ko mapigil. Ganyan siya ng ganyan. Teka, dad. Pwede bang ibaba mo yung rango ng bigas? Kasi bigay ka ako sa kanya, JIL yan. Yung tig 50 per kilo na lang. Makatikman man nila. Ito ano, to. Dad, kasi baka pagka yung chocolates, kakainin. Hindi ko mapigil talaga. Tapos pag alis niya, nagigilty ako. Sabi ko, good works yun Bakit ko ano? Tapos umuwi yung asawa ko, napakasaya. Sabi niya, binigay ko na. Sabi niya gano'n. Sabi ko, di ba hindi yun ang kailangan? Hindi ko man natugunan ang kailangan nila. Hindi ko man natugunan ang pangangailangan niya. Ayon sa pwede kong gawin, tumugon ako. Hindi ko natugunan. Pera kailangan nila. Wala akong pantugon. Pero ayon sa gusto ko na pwede kong ibigay, ay tumugon ako. Ibenta nila, pamigay nila, tumugon ako. Ginawa ko yon para sa Diyos at para sa sarili ko. Ilan sa atin ang naglilimit? Sana paggagawa ka ng mabuti, hindi para lang matanyag, kundi una para sa Diyos. Ilan po sa atin ang naglilingkod? Not just because masaya rito Tama si Pastora Helen Huwag niyong tanggalin ako sa JIL, masaya ako sa JIL. Huwag niyo akong tanggalin sa posisyon, masaya ako. Mali. Maling pananaw. Nasa JIL ka kasi sa JIL, binibigyan mo ng kaligayahan ng Diyos. At siya ang pinagmumula ng kaligayahan. Nasa posisyon ka kasi binibigyan mo ng kaligayahan ng Diyos, hindi para maging maligaya ka. Selfish kaya yon. Hahanap ako ng mapapangasawa para maging maligaya ako. Paano naman siya? De sana para makapagpaligaya ako. In return, kapag nagpapaligaya ka, lumiligaya ka. Sino rito ang nagpaligayang hindi siya maligaya? That is batas ng supreme authority of Jesus. Kapag nagpaligaya po tayo, liligaya ka. Kapag nagbigay ka, babalik sa'yo. At walang nasulat at natala sa Biblia na mapapalad ang tumatanggap. Mapapalad ang nalalabgipan. Di po. Ang natala, mapapalad ang nagbibigay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Supreme authority, and that is the law of life. Everybody say, law of life. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 5. Let a man so considered as a servant of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one found faithful. But with me, it is very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself, for I know nothing against myself. Yet I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the Lord comes, who will bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. Then each one praise will come from God. The Lord will bless the reading of this verse. Sabi po dito, ang lahat ng bagay ay ihaharap natin sa Diyos. Nandyan po ba kayo? Tingnan po natin, limiin po natin. Ano po yung objective ng message nito? To establish God's people in the area of faithfulness. To obtain success in life. Dahil ang kahatulan sa kaharian ng langit ay hindi nakabatay sa dami ng ating tinanggap, kundi paano tayo naging matapat. Amen po ba? Dahil ang pagsusulit ay hindi sa dami ng ating tinanggap na mabubuting bagay, kundi paano natin ilalagaan ang lahat ng mabubuting bagay. Pag sinabing law, it is the whole system or set of rules made by the government or a town. Pag sinabi daw pong batas, ito po ay sistema na isiniayos, ginawa ng gobyerno sa isang lugar o sa isang bansa upang madisiplina at maging maayos anuman pwedeng maging gulo. Ganon din po sa kalangitan. Magugulo ang buhay ng tao at tuluyang papunta ng kapahamakan, kundi naging batas ng langit na kailangan ng tao ay hindi lamang tatanggap kay Kristo, kundi mabuhay kay Kristo. Amen po ba? Kaya may ginawang 10 utos. Ito ang batas ng Diyos. Pero dahil 10 utos hindi matupad, ginawang 2 utos. Ang batas ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Pangalawang batas, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. 2 batas na pinaiinog ng Diyos sa sandaigdigang ito, na kung saan nakapasok ang lahat ng mga bagay na ipagsusulit natin sa Diyos. Nakukuha niyo po ba?
Dito nakita kung gaano kaimportante na mabuhay po tayo ayon sa gusto ng Panginoon. Balik ko ako sa tanong ko. Is there a connection between stewardship and success? May connection po ba ang pagiging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na pinagkatiwala natin na kapag isinulit po natin sa batas ng Diyos ang katagumpayan? May connection ba ang pagiging mabuting katiwala sa tagumpay na tatamuhin natin? Meron po ba? Meron. Does God wants me to succeed? Gusto ba ng Diyos na magtagumpay tayo? Amen! Hindi ka nilalang para lalalangin ko tao para maparusahan na maparusahan. Hindi. Napakaganda nga ng plano ng Diyos eh. Di ba? Nilagay sa paraiso na kumpleto na sa lahat. Eat all you can, maliban lang doon sa punong yon. Pasyal all you can. Enjoy all you can. Lahat. Pero hindi nasiyahan ng tao kung ano yung inutos. Kung ano yung batas binasag. Kaya nagkaroon ng kasalanan at nawalay ang tao sa Diyos. There's no shortcut of success. No quick fixes. There are keys and laws that govern success in life. An important key and tool to achieve success is the key of stewardship. Lahat po, ang isang batas po dito sa 2 utos ng kapaloob, ibabalik natin sa lahat sa Diyos. Ibabalik natin at ipakikita ang tamang motibo at tamang bagay na meron tayong dahilan kung bakit ginawa ito. Baybayin po natin yung Corinthians. Sa verse 1, an important word we should notice here in verse 1 is the word considered. Everybody say consider. Pag sinabi consider, to think about something or someone carefully, especially in order to make a choice or decision. Ibig sabihin, pagtuunan mo ng pansin. Nandyan po ba kayo? The word considered ay, ibig sabihin, ay tingnan po natin. Ipalagay mo. Suriin. Isipin. Aralin. That is consider. An important word we should notice here in verse 1 is the word consider. Bakit po? Nagawa na po ba natin sa sandali ng ating buhay na manahimik sandali sa kabila ng maingay nating pag-iisip ay limiin natin ang ating sarili. Kamusta na nga ba ang buhay ko? Kapag ginraduhan ko ba ang buhay ko from 1 to 10 sa paglilingkod? Magigraduhan ko ba ng 10 or 9? Kapag ginraduhan ko ba ang buhay ko ng pagmamahal ko sa Diyos, magagraduhan ko bang perfect 10? O hindi pasang awa, hindi ka makapasa? Alam mo, ang pinakamatapat na evaluation, hindi yung evaluation ng asawa mo, kapatid mo. Pinakamatapat, sarili mo, evaluate mo. Pinakamatapat yun. Kasi kung, bisa nag-evaluation kami ngayon, may assignment ako, evaluation yun. Dito po sa mentoring pina-evaluate ko yung buhay nila sa buhay ng iba. Nasa kanila yon. Kapag tinanggap nila yung evaluation na yon at binasa nila yung evaluation, tama ba tong evaluation sa akin ng buhay ng iba? Minsan kasi may mali, may tama sa evaluation ng iba, ayon sila ay bumabatay sa pagtingin nila sa iyo. Pero higit na matapat ay yung evaluate mo sa ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Na masasabi mo, kagaya ng lumapit po doon sa Panginoon, ni hindi makatitig doon sa Panginoon, binubundol ang sarili. Tapos yung isang pareso, sabi niya, Lord, hindi ako kagaya nito, nag-iika po ako, gumagawa ako ng mabuti, araw-araw nasa church ako. Sabi naman nung isa, hindi makatingin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako naging matapat. That is right evaluation. Humaharap siya sa hukuman ng mga hukuman, nahahatulan niya na sarili niya. Alam ko, Lord, sa kabila ng iyong kabutihan, sa kabila ng iyong biyaya, sa kabila ng iyong pagmamahal, hindi ako karapat-dapat. Ako na, Panginoon, ang unang humahatol. Para ako sa impyerno, pero hinango mo ako. Hindi lamang hinango, binigyan mo ba ng pagkakataong maglingkod? Yun po prinsipyo ko Kaya na nga buhay ko, tiligtas ako sa ganito mang paraan, kahit mali ang prinsipyong makaganti man lang, ipaglingkod ko na yung buhay ko. Total, for 28 years, going to 30 years ng pagpapastor, wala naman pong nasayang kahit anumang sandali. Hindi ko maalalang ako'y nagutom. At ng problema ng isusuot. At higit kailanman, minsan na hindi ako pinaisa sa pulpito. May mga taong natuwa at nagalit, nasaktan para sa akin, nagmahal. Pero nagtuloy pa rin ang Diyos sa iisang ugali. Mahal ako ng Diyos, hindi nababago yun. Amen po ba? Kaya sanay ho ako ng ganito Nakatutulong bang malaki kung pintasan ka? O kung makatutulong sa'yo, gawin mong positibo. Kung hindi, wag mong pakinggan. Tayo po mismo, pwede na nating hatulan ang ating sarili sa pagkakaupo nyo niyang dyan. Kung gagraduhan po nyo ang inyong sarili,
maging matapat po kayo sa pag-iikap po, sa pag-attend sa gawain, sa takbo ng utak nyo tuwing kayo nakaupo, sa paghatol nyo sa iyong kapwa, sa paggawa ng mabuti, hatulan natin, overall, anong grade natin? Can I say 10 in my life? Can I say 10 sa buhay ko? Pwede ko ba sabihin 10 ang aking grado sa buhay ko? Considered. Everybody say considered. Sabi niya, an important word we should notice here in verse 1 is the word consider. And number 2, see yourself as God's steward. Dahil nga, lahat ng bagay na ginawa mo ay ipaghaharap mo sa Diyos at lahat ng meron ka, pinagkatiwala lang sa iyo. Malinaw po ba yon? Wala kang pag-aari sa mundong to. Malinaw po ba? Dahil ako'y kumadrona. Marami ho akong pinanganak. Wala ho akong ipinalanganak na nakabihis, puro kahubok. Wala talaga. Nakabalot po yon sa panubigan. May kasama po siyang pagkain, nakakabit na ho sa pusod, inunan. Kumpleto eh. Sa pong galing ni Lord, yung batang lumalaki sa loob ng tiyan na walang susubo, walang magpapadede, ikinabit na ng Lord yung kanyang pagkain dito sa pusod, dire-diretso na, para nakadextrose. Nandoon sa kanyang inunan. Inilabas, pero walang nakabihis. Walang nakasingsing, walang nakakwintas. Kaya sabi ni Job, hubad akong isinilang, hubad akong babalik. Nakatingin siya sa invisible blessing, not the visible blessing. Kaya nung sinabi sa kanya, bankrupt po kayo, lahat ng kabuhayan mo, patay, sunog, wala, kulelat. Ganun ba? Hubad akong isinilang, hubad akong babalik. Ano pagkakaiba? Binigay lang yan. Ginamit ko ang lakas ko, pero pinahiram din ang lakas. Nagawa niyang magpuri sa Diyos. Tayo nawalan lang ng trabaho, gusto na natin magpakamatay, mag-amok. Nandyan po ba kayo? Nawala lang yung relo, nabasag lang ang cellphone, gusto na manggulpi. Si Job lahat, nalanos. Pati anak, lanos. Pero nakatinggit siya sa invisible blessing, doon sa supremacy of Christ, the supreme authority, na yun pinagdadaanan niya, may batas ang Diyos, kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Amen! See yourself as God's steward. 1 Peter 4 verse 10. God's steward. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Tingnan mo ang iyong sarili, na kung saan each of you should use whatever gift. Nagamitin mo ang lahat ng kalob sa iyo, na tinanggap mo. Para ano? Anong purpose? Makapaglingkod ka sa iyong kapwa. As faithful steward of God's grace in its various form. Paano o sino ba tayo sa mismong paningin natin? Nagsisimula ang lahat ng bagay na meron ka at darating pa sa buhay mo na ito. Ito ay kung paano mo kinikilala ang iyong sarili. Nagsisimula ang lahat. Kung paano mong tinitingnan ang iyong sarili. Ano tingin mo sa sarili mo? Kaya kong lahat. Binarating na ako. Kaya lahat gagalang. Iba na ako ngayon. Kung yun ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka tinitingnan ng Diyos na gano'n at lalo na mga taong nakapapansin sa iyo. Pero kung tinitingnan mo, lahat ng ito'y pinagkatiwala lang. Anytime. Mariosep, sabi po nung kapitbahay ko, Mariosep, pastora, yung kapitbahay natin dati, napakaraming kabuhayan, napakaraming yaman. Ngayon, ang kada kimo niya, 2 million isang kimo. Hindi ko alam kung anong klaseng chemotherapy yun. 6 na buwan na sa St. Luke's, pastora. Ubus na lahat ng kabuhayan. Imagine. Sabi niya, Mariose, pastora. Bakit po? 1 taon na siya kumakain dito. Ako yun, gusto ko nang mamatay. Pag kinausap ko, pag-pray niyong magpa akong mamatay. Ako lang natutulak sa kanya. Tubo na lang siya kumakain. Lahat ng dumadalaw, sana kunin na. Lord, siya hindi, ayaw, ayoko pa. Ano, nagtutulak. Nagkaroon ako ng walang eksahirado itong kinukwento ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin siya. Sabi ko, ano tutulak sa'yo? Ba't ka lumalaban? Sabi niya, gusto kong bumawi sa mga bagay na dumaan sa buhay ko na hindi naging mabuting katiwala ko. Makakabawi ka, nakahiga ka na. 4 ang nag-aalaga at bumubuhat. Huwag po tayong dumating sa punto na kailangan sunduin tayo ng 6 na taong nakasakay tayo sa kabao para dalhin tayo sa church. Nandyan po ba kayo? Sabi ho nung ginugupitan ni Pastor Jan, alam mo yung kapitbahay natin dyan, 1 beses lang pumupunta yan sa simbahan. Ay, 2 pala. Pag birthday niya at saka pag Pasko.
Ngayon, pangatlo, bakit? Patay na eh. Dadali sa simbahan yung kabaong. Andiyan po ba kayo? Medyo matapang po yata message ko, pero yun ang katotohanan. Minumulat ko po kayo sa tamang-tama. Amen po ba? Baka akala natin, okay na buhay natin eh. Ako, basihan ko na lang. Wala pong linggo na hindi ako nagtuturo. Wala pong araw na hindi ako nagka-counsel. Wala pong panahon na walang lumapit po sa akin at nagtanong patungkol sa Diyos. Nanghihina pa ako minsan eh. Sasabihin mo, kung kayo, nanghihina ako pa. Kaya nga eh. Ano gagawin natin? Baka nililibang na lang po tayo ng trabaho. Baka nililibang na lang tayo ng magagandang bagay sa daigdig na ito. Payak na kagalakan at payak na kasaya. Nandyan po ba kayo? Kaya siguro pinahintulot ako ng Diyos na makarating ako ng Israel, sandali na nag-ikot-ikot ako sa Turkey, sa Korea, for God's glory, Macau, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia. Ngayon nung taon na to, 2 bansa pupuntahan ko. Wala naman po sa sukat ng bulsa na meron ako. Kaya kilala ko na Diyos eh. Pagpapalain ka, wag mong sakatin ayon sa bulsa mo. Nandyan po ba kayo? That is supernatural supply. Kami ho, lagi sinasabi ko, gumagalaw. Ito, konting blessing lang, commercial. Last year, tuntua kami kasi nasa kama po kami. Nagkakantsawan po kami. Matutulog yung aking asawa, isuot yung kanyang bagong relo. Hindi naman po expensive na expensive, alam ko po yun. One time kasi last year, napunta po kami sa mall. Si Pastor Jan nahuli, yung pala tumingin sa mosi mo. Sinili po yung relo. Sabi niya, alanganin bilhin kasi hindi pwedeng pang-formal. Sabi niya, nangiti siya. Nangiti ka, diba, Dad? Nangiti siya. Tapos sabi ni Gigay, bakit? Mahal din pala mo si Mono. That is a long month ago. Long month ago. Tapos, nag-let go siya ng relo. Yung rilong yon mahal. Binigyan siya ni Lord. Last December, tuwan-tuwa siya. Kaya lang, syempre, may mga dumadaan na pagiging tao. Sabi niya, parang di bagay yung relo ko kapag nakamaong ako. Ganun. Wala namang masama sa pagnanasa. Wala namang batas na nagkakasala ka pag nagnanasa ka ng bagong damit. Wala, hindi kasalanan yon. Maliban doon sa, nakikita ko sa kanya, maganda damit niya, sana tumaba para di bagay. Yun ang kasalanan. Kalahin mo ba na hapon, nagbabanding-banding kami, sobra kasi init ng panahon eh. With matching delivery pa, nandun po kami sa SM, nandun na kami. Nung nakita ko pa lang po yung pangalang Mosi mo, sabi ko, ito yung gusto ni Pastor Jan. Kaya tuntua siya di ba sa Facebook? It's not the amount. Tuntua siya That is supernatural supply. Hindi naman niya pwedeng isuot 2 relo ngayon eh. Isa lang eh. Amen ba? Ako ang sapatos ko, 2 dosena eh. 2 lang naman yung pa ako eh. Kung sana, pag napipreach ako, nakahirera lahat dito. Di ba? Ang damit ko, 3 aparador eh. Sana tuwing mapipreach ako, lahat ng damit ko nandito. Pero binibigyan pa rin ni Lord eh. Nung isang araw, sinupply na damit sa akin, 6. Kaya nag-let go ko ng 4. Nag-let go ko ng 4, may dumating na naman 3. Let go uli ako ng 1. Nagbigay na naman ng 2. Meron ako nakita rito, nag-post sa Facebook, natuwa kasi nakapulot ng 50 pesos. Naiyak ako eh. 500 na lang yung nasa bulsa ko. Inabot ako ng 500, nagkadaiyak lalo. Ibalik mo naman ang Panginoon ng 5,000. Hello? Nandyan po ba kayo? Yung chocolate na paborito ko, nilet go ko sa mentoring. Alam ko, next year pa uli ako magkakapunta ron. O kaya kapag may umuwing Singapore, ang ipinalik ng Lord sa akin, kahong-kahong si chocolates. Nandyan po ba kayo? Kahapon, nag-apot ako ng saging para tumaas yung potassium ng mga kasama ko sa campaign. Akalain mo ba ngayon, napakagandang saging may dumating sa office ko? Nandyan po ba kayo? Maging lifestyle. Na kapag may good things ka, do a good works. Pasensya na po, hindi po ako nagyayabang. Uulitin ko, nabubuhay po kami sa supernatural supply at binubuhay kami ng Diyos through JIL. Hindi ako nagpaparinig. Meron nga akong kinausap eh. Baka mabanggit ko pangalan. Sabi ko, alam mo, pinagpapala ka na, magpala ka sa iba. Burahin mo na pangalan ko. Nasaktan siya. Sabi ko, hindi, okay lang. Good naman yung heart ko ha. Kasi kung iisipin mo pa, nakasama ako sa listahan ng pagpapala mo, makakasikip ako. Bigay mo na sa iba. Hindi ako nagyayabang. Kasi naniniwala po ako, pag sinimulan ng Diyos, tatapusin niya matagumpay. Nandiyan po ba kayo? Yung mga anak ko, napakagulo, lalo na si Kyra, good steward yan sa mga gusto niyo.
Di garuhan mo yan, di gagamitin eh. Tititigan lang eh. Occasionally, minsan eh. Sabi ko, ano ba naman yan, anak? Gamitin mo. Darating na si Lord, please. Sabi niya, mami, baka kaya lahat ng gamit niyan, maibebenta mong parang bago. Daig pa ukay. Kasi kung talagang ingatan nyo, kabila, yung isa naman, sobrang enjoy. Pag dumating ang biyaya, matutulog na lang, suot pa yung anak ko, isa hindi, magkaiba sila. Pero pareho silang good steward, yung isa ini-enjoy lang. Pero kaya niyang i-let go. Yung isa talagang iniingatan, hirap siyang i-let go, pero kayang i-let go. Pero ito, hindi na mag-iisip, let go agad. Pero sa akin, bilang tagahatol nila, bilang ina, ako pagagalitan ako niya pagbaba ko ng pulpit. Bilang ina, sabi ko pareho kayong good steward. Pero ewan ko lang sa langit. Bakit? Kasi po lahat ng meron po tayo pansamantala lang. Let's enjoy life. Amen po ba? Nanay ko pinalaki kami bibili ng peanut butter, Ate Pel. Bubuksan ko, anak, sa Pasko bubuksan. Sa Pasko. Biro mo, binili ho ng August yung peanut butter. Sa Pasko bubuksan. Pag binuksan mong ganyan, matigis na yung talagang gagamit ka ng itak. Grabe si inang talaga. I love you, Nay. Tapos bibili ako ng pamasko, July. Kasi mura damit dahil nag-uulan. Pamasko ko raw. Diyos ko po, nung binili hanggang dito, nung Pasko hanggang dito ko na. Ganon. Bibili ng kumot yun. Bibili ng kumot na bago. Aamirulin pa yun. Darating sa punto na talagang wasak-wasak na yung kumot. Bago po gamit sa akin. Ginanong ko si pastor dyan minsan ginaw na Nakuha ko pala yung ugaling yun. Nakita ko si pastor dyan ginaw na ginaw. Wala pala ako nailabas sa kumot. Kinuha yung kumot ko na galing po sa regalo sa akin ng ninang ko. Nung makita ko, Dad, ba't mo ginamit yan? Tinikrop ko uli. Dinamitan ko siya ng damit kong bestida. Yung pala, tagal niya dinala talaga yun. Dinala. Binelektro ko. Sabi ko, hindi ako good steward nito kasi dapat ini-enjoy ang mga pagpapalang meron ka pero iniingatan mo at pinagpapala mo ang iba. Amen? Amen! See yourself at good steward. Number 3, tapusin ko na po ito. Gabi na. Usage of the word steward. The word steward is from the Greek word okinomos, denoting a manager of house or state. Katiwala, pinagtiwalaan. It means being entrusted with something. We are to be stewards with everything God entrusted to us. Relationship, time, talents, finances, possession. We know that we can trust God. Pati pala relasyon, pinagkatiwala sa atin Nandyan po ba kayo? Yung ating mga finances, yung ating talent, yung ating possession, lahat yan pinagkatiwala ng Diyos. May experience po kami. Paano kayo pagtiwalaan? Kapag color coding kami, ang aming nagagamit na kotse, yung kotse ni Paul. So medyo upgrade ng gusto yun sa kotse namin. Dahil yung kotse namin, hindi po yun upgrade Manual ng gusto yung kotse namin. Alam nyo, hindi ko na mabilang sa daliri namin kung ilang beses namin nahiram yung kotse. Pero ang kaya lang po ni Pastor dyan doon, buksan at paandarin. Hindi niya kayang buksan ang radyo. Hindi niya kayang buksan ang bintana. At kapag pagka nakasakay po kami, si Pastor dyan, nagwa 120 yan. Kapag ka po nasa kalsada lang kami, normal lang 90 dyan. Nasa kalsada pong normal na ganyan Pagka yun ang dala, si Senta po kami. Si Tenta, nasa NLEX po kami. Sabi ko, Dad, sabi niya, mahirap na, hindi atin to Kung atin to, iba 120 ko to, 110 ko to. Sabi ko, ba't di mo buksan ang bintana? Di atin to. Buksan mo radyo, di atin to. Makapindot tayo dito. For God's glory, that is good steward. Pag hindi sa'yo, ingatan mo. Amen o ba? Yung buhay na yan, di sa'yo yan. Ingatan mo. Yung calling mo, ingatan mo. Yung gift mo, ingatan mo. Yung blessing mo, ingatan mo. Gamitin sa mas mabuti. Iba yung kailangan sa gusto. Kaya maraming Kristiyano, kapos, ubos. Dapat ang Kristiyano, hindi kapos, ubos. Bakit? Kasi dapat, ang iniisip natin, kapag bibili tayo, kailangan ba o gusto lang? Para dumami ang biyaya at hindi ka dumating sa kapos at ubos, pag may biyaya ka, isipin mo yung mga kailangan muna, tsaka na yung gusto. Sabi ng financial expert, kapag ka daw po 5,000 na yung bibili mo, umuwi ka muna at mag-isip, kailangan ko ba to? Tinitiyak ko sa'yo, pagbalik mo, di mo na kailangan. Gusto mo lang. Ang hirap kaya ng buhay ngayon. Yun ang totoo, di ba? Hello? Okay, hindi kayo affected, di ba? Ang hirap kaya ng buhay ngayon. Yun ang realidad. Sister, mamalengke ka, 500, lumabas ka ng kalsada, tingnan ko kung hirap na hirap ang buhatin yan.
Wala. Daliri lang yan eh. 500 na malengke ka, bate, yung mga nama. Eh ngayon, mag-grocery ka, sasakit ang ulo mo sa 1,000. Sasay. Diba? Eh ang wise na mamimili, huwag kang bibili ng sasay, di ka nakakatipid dyan. Diba? Bili ka ng maramihan. Yung SNR, birang-bira mga pumupunta ron. Yung mga bilihan ng mga imported, bulto-bulto doon. Mas maraming bumibili sa tindahang sasay. That is the reality. Mahirap ang buhay. Kapag binata ka, tapos ang kita mo, minimum lang, hindi ka makakaupo ng bahay at makakanak ka ng... manghiram ka na lang ng bata, kunwari anak mo. Pag padididahin na, balik mo sa kapitbahay. Hindi ka makakabili ng gatas. Right? Reality lang ha. Magkano Pampers? Pinakamura. 7 pesos. Eh kung umihi, 8 times a day. Wala pa vaccine nun. Right? Ram? Buti na lang may supernatural supply, di ba? Yun ang totoo. Binumulat ko kayo sa reality. The visible things. Ang hirap kaya mag-asawa ngayon. Bakit po? Eh kada kilos mo, gastos yan. Inaalala mo, 2 na kayo. Nangyayari kayo, pwede mo tiisin eh. Bread na lang, bread. Eh hindi. 2 bread pa. Pero ito, good news. Don't live in the natural, but live in the supernatural. Live in the supernatural. The supreme authority of God. The supremacy of Christ. That He will supply all your needs, all your wants, according to His riches and glory. Amen. Si Lord hindi visible. Come on. Magtrabaho ka lang. Be a good steward. Kapos yan, tiyak ko sa'yo. Busin mo na gabi mo sa dami ng gusto mo. Pag dumadami pera, dumarami gusto. Pag dumadami gusto, dumadami pangangailangan. Pag dumadami pangangailangan, dumadami ang mga pag-aalinlangan. But if you live in the supernatural supply, no effort. May effort ba kami? Naupo lang kami sa SM. Isang kape nga lang, naghati pa kami. Diniliver? Di lang yun. Pag uwi ko sa bahay, nalimutan ko anak palitan. Ako'y nanghihiya na rito kasi nanlilimahid na. Alangan ho yung aking lalagyan sa itsura ko. Kagabi may delivery na magandang lalagyan ng aking iPad. Tinext ko yung nagbigay, birthday ko ba? Malayo pa birthday ko. Sabi niya, nung makita namin, alala namin kayo eh. That's supernatural. Naalala ko. Kayo, may nag-aalala sa inyo? Eh baka wala silang inaalala, kaya wala nag-aalala sa kanila. Mag-alala kayo. Naalala ko si sister. Luma yung duster niya. Magdadala ako ng bagong duster sa linggo. Baka kayo hindi kayo naaalala ng sino mang tao. Wala kayong inaalala. Amen po ba? Sa Donwatch, nakakatuwa eh. Sa Donwatch. Every day, may kainan. Wala. Lagi may breakfast. Lalo pag Wednesday, punta kayo. Grabe, laging parang birthday. Kala una, lahat nagdadala. Alam mo, dumating sa point pag na-interview siya, kasi naalala ko, lagi na lang sila nagdadala. Kaya kahit konti, magdadala ako. Kahit ano lang ha, minsan makikita mo isang kamote. Galing ka ako to, kinuha ko sa bahay, yan, dinala, hinati-hati sa Donwatch. Meron doon nilagang saging. Minsan merong mani. Basta pinadala na sa Donwatch. Naalala lang nila kasi may gumagawa ng good work sa kanila. Kasi lahat ng mabuting katiwala ay marunong magbigay at marunong mag-ingat. Amen po ba? Hindi kasi ating yan eh. Kaya madali ibigay. Nandyan po ba kayo? Oh, may 10,000 ka ngayon. Eh, madaling ibigay yung 1,000 niya. Yung tithes kay Lord, di maiyo yan eh. Ako, motivation ko lagi, anak. For God's glory yun. Lagot ako pagbaba ko nito. Sabi ni Bunso, namumroblema ako, mami. Wala akong pang-tithes. Pero alam mo, nag-pray ako kay Lord kasi wala na eh, nag-e-exhort eh. Bigla ba naman ako lapitan ni Ate Helen, abutan ako ng 50. Yun, may pang-tithes ako. Sabi ko, anak, 5 piso lang dapat mong bigay. Tinitigan ako, eh, mahilig maninig yan. Ba't naman 5 piso bibigay ko kay Lord, nakakahiya. Bigay mo nga yung 5 piso sabi, nakakahiya, kay Lord mo pabigay. Eh, di ko naman masabing, anak, yung 50. For God's glory, mga anak ko walang pera pag linggo yan. Hindi ako nagpaparinig ha. Hindi kasama ho sa budget namin ng linggo na may baon sila eh. Kaya pag sila may tithes, hindi ho sila natetempt na ibigay, nakainin sa save more, sa baba, sa grocery store. Kaya yung mga kabanda nila, kadancer nila, mga nagbibilihan sila, hindi nakangiti. Magaling lang ho talagang makisama yan eh. Bumaakit, sabi ko, saan mabili yan? Nilibre ko ni Krisha. Ang galing mo, lapat kami load. Pinaloadan ako ni Krisha. Ewan ko ba kung ano ginagawa ko kay Krisha.
Binili ko, mami. Binili ako eh. Pero alam mo yung tithes, yung pera lang, intact yun. Pagdating ng linggo, wala po sa grocery store yun. Nasa blue envelope. And no wonder kung bakit may magagandang sapatos ang anak ko na hindi na binili ng bulsa namin. No wonder kung bakit may mga nararanasan sila na hindi na nako. Pag tayo nag-usap kung magkano payslip ko at love gift ko, wala po sa itsura ng pamumuhay at lifestyle namin. Wala. Kaya lang nakatingin po kami sa invisible God, the supremacy of Christ, the abundant blessing coming from the Lord, the supernatural. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Okay. Na-preach ko rin lahat. Start with what you have. Start. Saan ka magsisimula? Kung ano meron ka lang. Mabilis lang po to. Matatapos na tayo. 2 Corinthians 8:11. Now you should finish what you started. Let the eagerness you showed in the beginning be matched. Now by your giving, give in a proportion to what you have. Kung ano ka, nung ikaw ay pagpalain at anong pinagnanasa mo, dapat ganun ka rin pag pinagpala ka na ni Lord. Ano meron si Moses nung nasa labanan? Tungkod. Ano meron si David nung nasa labanan? Tirador. Ano meron si Pablo sa kanyang paglakad? Dilintar. Ano meron ng babaeng balo bago pagyamanin? Isang boting langis. Pero sa lahat ng hawak nila, invisible reality, doon sila kumilos at doon nila nakita the invisible God, the supreme authority, the supremacy of Christ ang nag-sustain sa kanilang mga pangangailangan. Kaya dapat ang Christian, meron talagang pinaguhugutan bakit ka maligaya. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos ay umiibig. Hindi natin pwedeng putulin yon. Masaya ako, kasama kita kasi pareho tayong umiibig sa Diyos. Kaya nagkakaintindihan tayo, pareho tayo ng daloy ng biyaya. Nandyan po ba kayo? Ng daloy ng pagpapala. Ng daloy ng galaw ng Diyos. Start what you have. Start with what you have. Ano meron po tayo ngayon? Internal, inner, faith. Ano hawak mo ngayon? Ito lang, Lord. Pero pagyayamanin mo lahat ng ito. Nandyan po ba kayo? Ako may miracle dyan sa barbershop namin eh. Nagpe-pray kami. Sabi, kailangan mo nang gumupit, Dad, pag bayad ng tubig. Okay, gugupit tayo. Wala tayong schedule. Akalain mo ba naman ng gahapon biglang may ginupitan. Ito ang gugupitan. Si Brother Ellis, si DJ, si Jay! Hindi ko namin sinisingil yan dahil apo ko si DJ. Tapos po, parang manugang ko si Jay. Asawa ng pastor, sisingilin ko. Diyos ko naman. Para naman pong, kahit na ako nagbabayad. Hapon yon. Buwan naman ano ka kaya, Ellis? At na madilim-dilim na. Ginupitan. Pero masaya puso ng asawa ko. Bumunot po ng 500 si Jay o si Ellis, inaabot. Wala talagang conviction. 500, ang tubig namin, 520 20 na lang, panalo na kami Sabi yun ni Jan, wag na. Wag na sabi, wag na. Wag na. Hiyang-hiya yung tatlo. Basta magpapagupit kayo, wag na. Pagpunta ko dito, late, dumating si Pastor Jan. May nag-love gift ng 1,500. Magkano isang ulo nyo? Pag nagbayad ka, 500 lang. Si Lord, 500 isang ulo. Ellis, kaya di namin tinanggap. Tatlo kayo, 500 lang bayad nyo. Si Lord, binayaran kami, 1,500. Gulat na gulat si Pastor Jan. 1,500! Dalawang tao yon, may isang nagbigay ng 500, may nagbigay ng 1,000. Sabi ni Diyan talaga si Lord, wala talagang pagkalugay, pag lifestyle mo Nakakakilabot singilin, asawa ng pastora, sisingilin mo. Nakakakilabot, apo ko, sisingilin mo. Kahit pasabihin ni Jane, para ko kami pagpalain, mas gusto kong pagpalain kami. Pagpalain nyo muna, pastor, bago kayo. Nakuha nyo po yung doctrine ng giving and being a steward. Amen po ba? Ang mabuting katuwala, marunong mag-ingat ng mga biyaya at marunong magkaloob na mabubuting bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinagdamot ba ni David? Yung tirador na meron siya, ginamit niya. Hindi siya gumamit ng patalim. Pinagdamot ba ni Moses ang kanyang tungkod? Hindi. Lalo na yung babaeng balo. Pinagdamot niya ba yung kaisa-isang langis? Hindi. Doon nag-miracle ang blessing. Magiging maligaya po tayo kapag nakita po natin ang mga invisible blessing from above, from the supremacy of Christ, the Supreme Court na ang batas ng Diyos kahit kailan ay hindi nagkakamali at nagkukulang. Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat, tapusin ko na po. Isang tanong po sa buhay ng bawat isa, naniniwala po ba kayo na tinitingnan tayo ng Diyos na matagumpay? Kumilos po tayong matagumpay dahil yun ang tingin ng Diyos.
Naniniwala ho ba kayo na yung anumang pinagdadaanan nating negatibo, itigil din niya at ihinto at iaakyat ka ng Diyos sa mas mataas na pamumuhay? Lagi ho tayong tumingin sa ganon. Lagi ho tayong tumingin. Kabisaduhin po natin ang galaw ng Diyos sa panahon nating pangangailangan. Lagi sinasabi ni Pastor Jan, kabisaduhin mo si Lord sa pangangailangan natin. Gumagalaw ang Diyos. Kabisaduhin mo ang Diyos sa problema natin, hindi siya nahuhuli. Kamustahin po natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Baka payak ang kaligayahan natin. Pag payak, pain reliever lang minsan ng mga material things. Pasensya na kung bakit ko sinasabi to. Siguro kahit paano nakakandin ako ng mga biyay. Hindi ko pinagpaguran sa sarili kong lakas. Masarap, masaya. Regaluhan ka ba naman ng Diyos ko, hindi mo kayang bilhin eh. Hindi ho namin pagtutuunan lang bilhin ang mga bagay na binibigay po sa amin, lalo't hindi naman po namin kailangan. Yung 7,000 sapatos, hindi namin bibilin yun. Sabi ko nga, tawasin mo man ako, hindi ko bibilin yan. 7,000? 2,000 na lang, tuition fee na lang ni Kay eh. Tapos may magbibigay sa'yo. Don't get me wrong ha. Yung bag, tawasin mo man ako, hindi ko bibili ng 5,000 yan. Eh grabe, panghulog na po ng hinuhulugan namin sa Pires yan eh. Tapos yung bag, pwede mo ba sabihin, 5,000 to. 5,000 to. 5,000 to, 5,000 to. Ikaw lang nakakalam ng 5,000 yun. Ikaw lang nasisyahan. Pero yung may biyaya ka, pinagkaloob mo, nadoble kaligayahan eh. Nagpuri sila dahil binigyan mo eh. May 5,000 kang bag, hindi ka makapagbigay ng 500 sa church. My God! May 7,000 sapatos ka, ni hindi ka makapagbigay ng solicitation para sa food feeding, magbibigay ka, masama pa loob mo. My God, hindi ganun ang JIL May Kawayan. Hindi ko ho kayo pinalalaking ganun. Dahil nagsimula ako sa JIL na wala. 1 piraso lang ang damit, nakalagay pa sa paminggalan. Ayaw yata nila maniwala. Saan nakalagay ang damit ko? Paminggalan. Alam niyo yung paminggalan? Staka ng pagkain. Paminggalan, nana, yung, alam mo yun, di ba? Oo. Paminggalan, pang mahirap po yun eh. Drawer sa English, pero ngayon, ano na eh. Oo, ngayon, parang plastic, ano na yun, ngayon eh. Durabox na. Ngayon, hindi talaga paminggalan, pinukpok. 2 lang, damit ko. Ginojobos lang yung palda. Sa langang pantalon ko, ginojobos ko pag gusto ko ng dilaw, pag gusto ko ng ganito. Gusto jobos nung araw eh. Pag hinubad mo, Pastora Babes, tapos namawis, nagiging blue yung yung hita mo. Alam mo na yan. Yung lipstick ko, Mertilet. Mas maganda yan, hindi nagfe-fade eh. Tiyuin mo muna ng gusto, lagyan mo ng Mertilet. Tapos pag binasa mo, ganda, mapink-pink, sister. Pero mahapde, kinabukasan. Lumipis. Akalain mo ba ngayon may magre-regalo sa'yo ng lipstick? Tiningnan ko yung presyo. Hindi ko nga alam, MYC ba to o MAC ba to? Napakamahal. Diyos ko, anak, Diyos ko po, 3,000 pala yung lipstick na binigay sa akin. Hanapin mo nga kako, nasan ba kako yun? Asan ba kako yun? Imagine. Supernatural eh. Hindi ko sinasabing mabuting katiwala kami. Iniingatan lang namin, pero hindi ko masabing mabuting katiwala kami. Minsan ka lang tatawagin at minsan ka lang maglilingkod. Bigay mo na the best. Let's bow our head. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang paalalang yon. Marahil medyo tinamaan kami, may masakit sa area ng buhay namin. Pero kung ito po talaga'y galing sa'yo, kahit masakit, alam po namin ito'y magkatama. Wala pong sugat na binuhusan ng gamot na hindi humapdi. Kung may sugat man kami sa area ng kaluluwang yon at naikorek kami ngayong umaga, Lord, forgive me, Lord. Palasak sabihing babawi kami sa iyo, pero Lord, gusto naming makabawi. Hindi sa anumang bagay, kundi gusto po naming mabago yung aming attitude, yung aming pananaw sa mga bagay na nagpapahirap po sa amin. Ginusto mo na mabuhay kami sa daigdig nito at ginugusto mong mabuhay pa kami. At hindi namin kontrol ang pwede pang mangyari bukas at sa mga susunod na panahon. But we submit ourselves unto you, Lord. Sinasubmit namin ang buhay namin sa iyo. Sabay po kayo sa maikling panalangin to, sabihin natin, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. Buong pusong nagpapakumbaba. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan at turuan mo po ako na mabuhay ayon sa iyong gusto. Ayon sa iyong nais. Sa pangalan ni Jesus. Tayo po tayong lahat. Pagpe-pray ko po kayo and let us worship the Lord.